Bago pa man kansilahin ang passport ni Harry Roque, hiniling ng ating gobyerno sa Interpol na ilagay si Roque sa red notice. Buwelta riyan ng dating presidential spokesperson, hindi siya pwedeng hulihin. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. So yung pagka-hinanap... Oras na maglabas ng red notice ang Interpol kasunod ng hiling ng Philippine Center in Transnational Crime, pwede nang ipaaresto at mapadeport pabalik sa Pilipinas si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, 2 kaso ang pinagbatayan ng kanilang request. Una ay ang kasong qualified human trafficking dahil sa pagkakasangkot ni Roque sa operasyon ng iligal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga. May 2025 ba nang maglabas ng warrant of arrest ang Angeles City RTC kaugnay ng kasong ito. Habang ang isang namang kaso ay inciting to sedition na isinampa ng NBI. Pero giit ni Roque, hindi siya basta pwedeng arestuhin ng mga pulis sa the Netherlands dahil may mga nakabinbin siyang asylum application. Protektado rin daw siya ng International Principle of Non-Refoulement. Sa ilalim nito, hindi basta-basta pwedeng i-deport o extradite ang isang taong posibleng makaranas ng pagbabanta. At bakit na madali ipapatupad niyan, alam na alam nilang nila na asylum seeker ako. Hindi ko naman po sinasabi na ako'y espesyal dito sa Holland, pero walang kaduda-duda po, alam nila na ako'y asylum seeker dito dahil ako po ang pinaka-high profile asylum seeker ngayon dito sa Holland. So, alam nila kung bakit ako hinahabol ng gobyerno, no? Dahil ako talaga ay naging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayon pa kay Roque, walang sapat na ebidensya ang mga isinampang kaso laban sa kanya. Purong politika lang daw ito. Hindi ako nagsisisi sa pagiging tapat kay Presidente Rodrigo Roa Duterte dahil ako, tumatanaw po ako ng utang na loob na ako'y binigyan ng pagkakataon ni Tatay Digong na magsilbi sa bayan ng tapat at yan po ay aking ginawa. Buwelta naman ng DOJ, hindi pwedeng igiit ni Roque ang non-refoulement principle dahil hindi naman siya nakararanas ng political persecution. No, because in fact, you are being charged here for crimes that you allegedly committed. It is incumbent upon you to answer these charges. Okay? In fact, it's an antithetical sinasabi niya na persecuted siya because if he does come back here, he'd be able to face the charges head-on and have the opportunity to present his defenses. Magbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.